Ang storyang ito ay pinamagatang Second Chances by Ali, Episode 3. Simulan na natin ang kwento. Makalipas ang isang araw, si Miguel naman yung dumalaw sa kondo. Nagsisorry siya sa hindi magandang nangyari sa amin ng birthday niya. Inaya niya ako mag-dinner sa SM Mega Mall. Pumayag naman ako. Nang makaupo kami sa restaurant, napansin ko na may nakatingin sa akin. At nung tumingin naman ako, si David pala yung nakatingin. Nakaupo sila sa kabilang table, kasama yung partner niya na si Harvey. Medyo parang hindi maganda yung mood ni David nung nakatingin siya sa akin. Marahil nag-away sila ng partner niya habang kumakain. Pero nung tinignan ko yung partner niya, mukhang masaya naman si Harvey. Hindi nila si David yung tingin niya sa akin. Samantalang ako naman ay naiilang na. Hindi na halata ni Miguel na may nararamdaman akong ilang. Nagkunwari na lang ako na masaya. At hindi masyadong nagpapa-apekto kay David. Nang matapos kami, inaya niya akong manood ng sine. Para lang makalis na kami sa restaurant na yon. Hindi ko naman inaasahan na tatayo si David nung paalis na kami. Dumiretso siya sa aming dalawa. Kinamusta ni David si Miguel. At inaya kaming dalawa sa table nila para ipakilala si Miguel sa partner niya. Dito ay pinagdiinan ni David na ex ko si Miguel. Alam ko na baka mag-away ang dalawa kaya inaya ko na si Miguel noon papalabas. Tapos nagpaalam na kami. Bago pa man kami makaalis ni Miguel, binigyan ako ni David ng isang sarcastic na ngiti. Nasira yung gabi ni Miguel ng dahil sa nangyari. Hindi na kami nanood ng sine at umuwi na lang. Hinatid niya ako sa amin at saka siya umalis pero naiwan ni Miguel yung paborito niyang panyo sa couch. Maya-maya pa ay may nag-doorbell. Sa pag-aakala ko na si Miguel yun para balikan yung panyo niya. Pero nagkamali ako. Si David pala yun. At bigla siyang pumasok. Tapos niyakap ako ng mahigpit. Ali, nagsiselos ako. Ang tanging nasabi ni David habang nakayakap siya sa akin. Hindi ako makakilos pero napayakap din ako sa kanya. Dito, bigla niya akong hinalikan sa noo. Naikinagulat ko tapos tinulak ko siya. Ano ba, David? May partner ka na, di ba? At ayokong maging parte ng pagtataksil mo sa partner mo, kay Harvey. Ayokong iparanas sa kanya yung naranasan ko. Sabi ko kay David noon. At nagalit ako sa kanya sa mga ginawa niya. I'm sorry, Ali. Mahal na mahal kita, Ali. At hindi lang sex yung nag-uugnay sa atin. Pero alam ko na mali ito dahil may partner na ako. Pero Ali, anong magagawa ko? Ikaw yung sinisigaw ng puso ko. Ikaw yung mahal ko. Gusto ko din sanang sabihin na mahal ko din si David pero mauuwi lang ito sa isang pagkakamali. Dahil may niloloko kaming isang tao. Tama na, David. Umuwi ka na. Baka nagkakamali ka lang sa nararamdaman mo. Sinunod naman ako ni David. Pero bago siya umalis, hinalikan niya ako sa labi. Isang pagkakataon na parang ayoko sanang matapos nung mga gabing yun. Masyadong madaming gumugulo sa isip ko ng mga oras na yun. Kaya tinawagan ko yung spiritual counselor ko na kakilala namin ni Miguel. Dito, sinabi ko ang lahat-lahat ng mga saloobin ko at kung gaano ko kamahal si David. Pero hindi naman kami pwede. Tapos pinayuhan niya ako. Alam mo, Ali, ang lahat ng tao ay may karapatan sa second chances. Bilang tao, hindi tayo perpekto. May mga bagay na mali. Pero nagagawa natin yun. At sa huli,
malalaman natin na hindi pala ito dapat nangyari. Kaya nga may pangalawang pagkakataon para matuto tayo na maitama yung mga yun. At kung mapagbibigyan ay may pagpatuloy ang mga bagay na dapat nangyari noon pa. At ang huli ay ang kaligayahan ng tao na minsan lang tayo mabubuhay. Kaya piliin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin na walang tinatapakang ibang tao. Dito ay natauhan ako sa mga narinig ko. At ang lahat ay patungkol kay David. May isang bahagi ng pagkatao ko na nangungulila kay David. Pero ayoko makasakit ang tao dahil minsan ko rin naramdaman na papagtaksilan. Kaya alam ko yung sakit at hapde na pakiramdam nito. Nag-focus na lang ako sa nalalabing 1 taon ko sa medisina. Dito ay mas naging prosigido ako na makapagtapos sa aking pamilya at sa aking sarili. May mga pagkakataon pa din na nagkikita kami ni David. Pero hindi na kami ganun ka-close. Sa huli pala, mag-isa pa din pala ako. Na yung pag-ibig na inakala kong tatapos sa pag-iisa ko ay siya din palang magiging dahilan kung bakit mag-isa pa rin ako. Nang makagraduate na ako sa medisina, napagpasyahan ko sa US nila mag-specialty para na rin makasama ko yung mama ko at kuya ko. Bago pa man ako umalis ay tinawagan ko si David at nag-set ako ng date para magkita kami at para makapagpaalam na sa kanya. Dito ay sinabi ko ang lahat sa kanya. David, aalis na ako. Kailangan ko lang pumunta ng US. Alam mo, grabe yung takot ko noon na mawala ka. At yung pagmamahal ko sa iyo na hindi nabawasan kahit ilang taon na yung lumipas. Aaminin ko sa'yo na umasa ako na mamahalin mo ko. Kagaya nung pagmamahal mo sa partner mo. Dito, naiyak na ako sa mga sinabi ko sa kanya. Siguro, isa ito sa mga pamamaalam ko sa kanya na sa kabila ng mga nangyari sa amin, ay handa na akong iyon yung mga bagay na maganda at hindi maganda sa amin. Para naman makausad na kami sa mga buhay namin. David, ito na nga pa rin pala yung sing-sing na binigay mo sa akin dati. Ngayon, binabalik ko sa ito dahil simula sa araw na to, hindi na ako sa iyo physically. Na parehas naming ikinatawa. Bago kami maghiwalay ay may ipinaalam sa akin si David. Saglit lang Ali. Bago tayo maghiwalay, gusto ko lang sabihin sa iyo at malaman mo na wala na kami ni Harvey. Nakakalungkot lang Ali. Kung kailan handa na ako magsimula ulit na kasama ka, wala nang pagkakataon. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita pipigilan sa mga pangarap mo. Salamat, David. Alam mo, mas magiging masaya ako kung makakita ko ng mga maliliit na David balang araw. Kuhanin mo akong ninong At nung maghiwalay kami ay hinalikan niya ako sa labi at tuluyan na kami nagpaalam sa isa't isa. Sa Facebook ko nalang nakikita si David simula nun. Nalaman ko na nakapag-asawa na siya ng isang babae. Hindi man kami nagkatuluyan ni David noon. Masaya ako na hindi nawala sa kanya yung pag-asa na magiging masaya siya. Samantala naman si Miguel ay sa US na rin nag-migrate kasama ang mami niya. Malapit lang sila sa amin. Kaya madalas kami magkita at magkasama. Dahil sa halos 2 years na maging magpartner ay hindi naman nawala yung turingan namin sa isa't isa. Hindi man namin aminin ay
alam namin na may natitira pa ding pagmamahal para sa aming dalawa. Sa loob ng 5 taon, hindi namin pinilit yung mga bagay-bagay sa amin. Pero may ibang plano ang tadhana para sa amin. At naging kami ulit ni Miguel. Second chance para kay Miguel. At sa aming dalawa. Mas naging matured yung relationship namin. At bihira lang kami kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Siguro nga, ito lang yung inaantay namin na pagkakataon. Na mag-matured kaming dalawa para sa isang relasyon na maayos at puno ng pagmamahalan. Naging maayos ang naging buhay ko sa US. Kasama yung pamilya ko at si Miguel. Nag-specialty ako sa pediatrics sa isang mga ospital doon. Nakasama ko ang pamilya ko na ilang taon ko na ring hindi nakasama. Kahit na kami na ulit ni Miguel ay, inaamin ko na hindi ko pa rin nakakalimutan si David. Pinangahawakan ko na lang yung alam ko na masaya siya sa buhay pamilya niya. Naging inspirasyon ko araw-araw si David. Yung mga magaganda kong alaala sa kanya ay binabalikan ko sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob sa buhay. Alam ko na balang araw ay tuluyan ko nang makakalimutan si David at yung nararamdaman ko sa kanya. Makalipas ang 5 taon ay natapos ko ang training ng specialty ko sa US. Tapos, napagpasyahan namin na umuwi kami ng lahat ng Pilipinas. Dahil sa ikakasal yung kuya ko at may offer din ako for 6 months. Probationary siya for residency sa isang ospital sa Taguig City. Tinanggap ko yung offer sa akin para na rin makasama ko yung mga kaibigan ko at makapagbakasyon na rin. Dahil naman sa stress ng training ko sa ospital sa US. Hindi nakasama si Miguel sa amin sa Pilipinas dahil sa hindi siya pinayagan mag-leave sa trabaho niya. Naintindihan ko naman yun at hindi ako nagdamdam na hindi siya nakasama sa amin. Sinabi niya na makipagkita raw ako kay David. Ali, i-meet mo si David. After all, naging kaibigan mo naman siya, di ba? Ang sabi sa akin ni Miguel, habang nasa airport kami, Miguel, he's more than a friend. Ang sagot ko kay Miguel at nagpaalam ako sa kanya. Nang makarating kami sa Pilipinas, nakilala ko din ang 2 kong kapatid na lalaki sa papa ko. Mga teenagers na sila at hindi naman nalala yung itsura namin. Isinama sila ng kuya ko sa entourage. Tapos, ipinakilala sa mga kamag-anak namin na kapatid namin sila. Masaya ako ng mga panahon na yun dahil may picture kami na kompleto kami. Nagkaroon din ng closure yung papa at mama ko na parehas silang hinatid ang kuya ko sa altar. At nakilala din namin ang asawa ng papa ko. Hindi ko naisip na maaari pa pala itong mangyari, no? Sa kabila ng mga imperfections ay sa huli, maayos at masaya pa rin kami. Para akong bumalik sa dating panahon kasama yung mga kaibigan ko. Walang tigil na tawanan, out of town, kasama sila. Tapos, pinayuhan ako ni Stephen na makapagkita kay David. Ali, alam mo, makipagkita ka na kay David. Ha? Para saan pa? Ang sabi ko kay Stephen noon. Alam mo kasi friend, palagi ka niyang hinahanap sa akin. Tinatanong kung kailan ka daw uuwi. Alam mo, mukhang namimiss ka nung tao. Napaisip ako kung bakit palaging hinahanap ako ni David. At yun ang nagtulak sa akin na makipagkita sa kanya. Pero kung paano, kailan at saan kami magkikita ay hindi ko pa din alam. Hindi ko naisip na maaari ko pang makita si David noon. Dahil sa ayoko na makagulo pa sa buhay niya. Nang magsimula ako ng residency sa ospital sa Taguig City, naging busy ako dito. Isang araw, may naging pasyente kami na 1-year-old na baby boy. Iyak siya ng iyak. Siguro, hinahanap niya yung parents niya dahil yaya lang niya yung kasama niya habang nasa exam room siya.
Dahil hindi siya mapatahan ng mga co-residence doctors ko at ng yaya niya ay kinarga ko siya. Nakaramdam ako ng kakaiba nung hinawakan ko yung bata. Magaan ang loob ko sa batang to at parang may kamukha siyang pamilyar sa akin. Napatahan ko yung baby tapos tuwang-tuwa siya sa akin. Nang matapos na yung check-up, tinawag ng yaya sa cellphone yung daddy ng bata. Nang makarating ang daddy niya ay tinawag siya ng co-resident doctor ko. Sir David? Ang sabi ng co-resident ko. Napatigil ako habang narinig ko yung boses niya. Habang nakatilikod ako at karga ko yung baby niya. Alam ko na si David yun. At hindi ako nagkakamali. Para ba akong nanigas ng mga oras na yun? Biglang lumapit sa akin si David. Dahil kukunin na niya yung baby niya. At nang humarap ako sa kanya ay nagulat siya na ako yung nasa harapan niya. Yung David na minahal ko noon ay ang ama ng baby na karga ko. Okay. Ali, grabe ka naman. Mamigay ka naman. Isa-isa lang. De, joke lang. After so many years, no, nakita na ulit si David at Ali. Sino nga kaya sa huli ang pipiliin ni Ali, no? Pero sabi kasi, may asawa na si David eh. Well, abangan nyo yun sa next part guys, sa finale natin. At kung gusto nyo po mag-share ng stories, fiction man yan or hindi, email nyo lang yan sa iambrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.